Kumusta kayo mga future criminologists? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa inyo, ang katarungan pambarangay. Ito yung sistema ng hustisya na nasa ilalim ng RE 7160 o yung Local Government Code. Sa madaling salita, ito yung hustisya na nangyayari mismo sa community level. Tara't, alaman natin. Isipin nyo to, nag-away yung magkapitbahay dahil sa maingay na aso o kaya may utang na hindi mabayaran. Anong gagawin? Diretso na ba agad sa korte? Yan mismo ang problemang sinusubukang solusyonan ng sistemang tatalakayin natin ngayon. So, ito yung magiging roadmap natin. Uunahin natin kung bakit ba meron nito in the first place. Tapos, kikinalanin natin yung mga players, ang lupon at pangkat. Sunod yung mismong proseso. Sunod-sunod yan. Aalamin din natin kung anong mga kaso ang pwede at hindi pwede at gaano kalakas ang bisa ng isang kasunduan. At sa huli, syempre, i-connect natin lahat yan sa inyong future career. Okay, sige. Simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Bakit nga ba meron tayong barangay justice system? Well, ang konsepto nito ay nagsimula pa sa Presidential Decree 1508. Ang layunin, napakasimple pero napakalaking epekto. Una, tulungan yung mga magkaalitan na magkaayos na hindi na kailangang umabot sa korte. At pangalawa, para namang mabawasan at lumuwag ang sandamakmak na kasong nakatambak sa ating mga hukuman. At pagdating ng Republic Act 7160, yung Local Government Code, hindi lang nito basta tinuloy yung sistema, pinalawak at pinalakas pa ito. Ang mas malaking misyon, bawasan yung siksikan ng kaso sa korte at magbigay ng isang paraan ng pag-aayos na abot-kaya, mabilis at hindi yung magastos at nakakastress na proseso sa korte, lalo na para sa mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, kilalanin naman natin yung dalawang grupo na nagpapatakbo ng katarungang pambarangay. Sila yung tinatawag na lupon at pangkat. Bago natin i-breakdown, tingnan muna natin kung anong sinasabi mismo ng batas. Ito yung Section 399 ng RA 7160. Dito mismo nakadetalya kung paano ba binubuo ang lupon at tagapamayapa. So, ano ba itong lupon? Isipin nyo, sila yung parang pool of mediators sa barangay. Ang chairman, syempre yung punong barangay. Tapos, kasama niya ang 10 hanggang 20 miyembro mula sa komunidad. At hindi basta-basta ang pwedeng mapili ha, dapat may integridad at mabuting reputasyon. Nagsisilbi sila ng 3 taon. Ang main job nila, i-supervise yung mga conciliation panels na hahawak sa bawat kaso. Sunod naman yung pangkat. Ito naman ay nasa ilalim ng Section 404. Kung ang lupon ay yung pool, ang pangkat naman yung special team na nabubuo para sa bawat isang alitan. So yung pangkat, sila na yung mismong haharap sa magkabilang panik. 3 miyembro lang sila. At ang maganda rito, yung mga nag-aaway mismo ang pipili sa kanila mula doon sa listahan ng lupon. Paano kung di sila magkasundo kung sinong pipiliin? Diyan napapasok yung palabunutan. Sila na yung direktang makikinig at maghahanap ng solusyon. Okay, kilala na natin ang mga players. Ngayon, paano naman yung laro mismo? Alamin natin yung step-by-step na proseso mula sa pagsampa ng reklamo hanggang sa resolusyon. Napaka-structured ng proseso. Ganito yan. Una, magsasampa ka ng reklamo sa lupong chairman. Siya muna, bilang chairman, ang susubok na mag-mediate sa loob ng 15 araw. Kung walang nangyari, di sila nagkasundo, diyan nabubuo yung pangkat. Yung pangkat naman, bibigyan din sila ng 15 araw na pwedeng i-extend ng another 15 days para pakinggan ng lahat at humanap ng win-win solution. Okay, isang napaka-critical na tanong. Lahat ba ng awayan pwedeng dalhin sa barangay at saan mo ba dapat isampa iyang reklamo na yan? Ito yung usapin ng jurisdiction at venue. Ang general rule, simple lang. Basta't yung mga sangkot ay nakatira sa iisang lungsod o munisipalidad, halos lahat ng alitan sakop. Pero may mga exceptions. Hindi sakop pag yung gobyerno ang kalaban mo o pag yung issue ay may kinalaman sa trabaho ng isang public official. At ito, mahalaga. Pag yung krimen ay may parusang higit 1 taon na pagkakakulong o multang higit sa 5,000 piso, diretso na yan sa korte. Para naman sa tamang lugar o venue, may mga rules din. Kung pareho kayong taga-isang barangay, doon isasampa. Kung magkaiba kayo ng barangay pero nasa iisang syudad, doon sa barangay ng inirereklamo. Kung lupa naman yung pinag-aawayan, doon sa barangay kung nasaan yung lupa. Napaka-importante nito para sa tamang proseso. Okay,
So sabihin nating nagkasundo na, nagkaaregluhan na sa barangay. Ano na ang susunod? Alamin natin kung gaano ba talaga kalakas ang kapangyarihan na isang settlement na nabuo dito. Tandaan nyo tong numerong to, 10 araw. Pagkalipas ng 10 araw mula nang magkasundo at wala namang tumutol o kumontra, yung kasunduan ay nagiging final and executory. Selyado na, ika nga. At ito yung pinaka-powerful na parte. Ang isang amicable settlement sa barangay, mayroon itong force and effect ng isang final judgment ng korte. Ibig sabihin, kasing bigat at kasing bisa yan ng desisyon na galing mismo sa isang hukom. Ganon siya kalakas. At isa pang mahalagang time frame, 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng kasunduan, ang lupon mismo ang pwedeng mag-enforce o magpatupad ng settlement. Kung lumagpas na dyan, kailangan ng idulog sa korte para maipatupad. Pwede bang bawiin ang kasunduan? Pwede, pero hindi basta-basta. Ito yung tinatawag na repudiation. Kailangan itong gawin sa loob ng 10 araw at dapat may sapat kang dahilan. Halimbawa, kung pinilit ka, tinakot o niloko para lang pumayag. Hindi pwedeng magbago lang ang isip mo. So ayan na yung buong sistema. Ngayon, iugnay natin lahat yan sa inyo. Bakit nyo bilang mga criminology students, kailangang mamaster to? Kasi guys, ang pag-intindi sa sistemang to ay hindi lang tungkol sa pag-alam ng batas. Ito ang pundasyon ng pagpapanatili ng kapayapaan sa isang komunidad. Isipin nyo, ito yung pinakaunang filter para mapigilan ng mga simpleng alitan na lumaki at mauwi sa isang malubhang krimen. Kaya heto ang mga dapat nyong bawin. Una, tandaan nyo, mandatory itong unang hakbang bago pumunta sa korte. Pangalawa, dahil dito, nakakahinga ang mga korte at mas nakakapag-focus sila sa mga mabibigat na kaso. Pangatlo, pinapanatili nito yung maayos na relasyon sa community. At ang pinaka-importante sa lahat, yung magiging role ninyo. Bilang future law enforcers, madalas kayo ang unang re-responde. Dapat alam nyo kung kailan sasabihin, "Sir, ma'am, sa barangay po muna natin to daanin." At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Itong community-based na paraan ng pag-aayos, ito na ba ang hinaharap ng isang mas episyente at mas abot-kayang sistema ng hustisya dito sa Pilipinas? Yan ay isang bagay na dapat nating pagnilayan.